Nalahapunan, wala pa rin eh. Di balik kung hindi nakatindang umaga. Nakatind kayo ng umaga, hindi pa isinundo. Tama ba? Amen. Paano ka lalago? O sige, tuloy na tayo mga kabaro. Purposes of the Lord's Supper, number 1. Umpisa talatang binasa natin, basahin ulit natin. Ang Panginoon talaga ay marunong. Tama yung sinasabi ni Brother Albert, yung ating Lunes, ipag-anyayin natin bakit. Kahit alam sa totoo na, may kinabang naman talaga ito yung Kristiyano. May aralin mo ang Diyos. Di ka? Oh. Talaga naman. Ano kayong gagawin ko? Kaya magdadamba din eh. No. Kahit tayo kayo umawit ngayong ikay tungo sa langit, palakpak. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you." Ito ang purpose na una. This do in remembrance of me. So number 1, for commemoration. Ba't tayo nagbabanalhapunan? Gusto niyo ba kayo ma-revive? Alalahanin mo si Jesus. Tayo nga may nadadaya ng dyablo eh. Nadadaya tayo ng mundo eh. Amen? Alam nyo, kung ang bagay ng mundo ang talagang makakatulong sa atin, dapat si Kristo yung nagkatawang tao para bigyan tayo ng pera. Amen? Dapat si Kristo yung nagkatawang tao para tayo ipagtayo ng magagandang bahay. Dapat si Kristo yung nagkatawang tao para bigyan tayo ng ekta-ektaryang lupa kung talagang ang ating problema ay panglupa. Ibig sabihin, hindi yan. Kaya nga may talatang, kamtan mo man ang mundo, ngunit mapahamak ang kaluluwa mo, walang kwenta. Alalahanin po natin mga kapatid, dinadaya tayo. Sa totoo na, hindi naman nagkulang sa atin ng Diyos. Amen? Yung ang ibon ika, hindi naman nagtatanim, hindi naman nagtatrabaho, nakakain din eh. Buhay din eh. Yung mga liryo sa parang eh, hindi naman nagtatrabaho, buhay din eh. Yung ay binubuhay ng Diyos, ay tayo pagka naman kanyang anak ang hindi niya. Pero tayo, talagang kumahop na kumahop. Ultimong linggo, pinababayaan na. Alam mo kung talagang si Kristo ngay nagkatawang tao para dyan? Aba. Amen. Pero hindi ang pinakamahalaga sa Diyos. Alalahanin natin. Alam niyo mga kapatid, yung pinanood natin. Balikan natin na Isaiah 53 verse 1. 53 verse 1. Ako iniwala yung walang eksaktong makakagawa ng pelikula ng nangyari sa Kalbaryo. Tama? Ipinta mo lang ito. Sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Verse 2. Alam mo kung nahayag ng Panginoon, kung naniniwala na ang tao, hindi nangyari ang verse 2. Tama? Ano nangyari kay Kristo? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya, naggaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Ugat sa tuyong lupa. Anong mananasa mo sa anong maganda sa ugat sa tuyong lupa? Tama? Walang anyo o kagandahan man. At pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Ituloy natin. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Alay mo siyang lumikha, siya nag-iingat, siya nagpapakain, pero hinamak, masakit yun. Tapos inibig ka ng Diyos, patuloy mo pa rin siyang hahamakin, hindi mo ka naiintindihan yun. Sa Ezekiel 36, kung anyong nanam namin yung kapitulo, dikat sa verse 26-27, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Aalisin ko sa inyo ang batong puso at papalitan ko ng bagong laman. Bakit? Yung previous verse, sabi nila doon, sapagkat ako'y inyong hinamak at nilalait, niwawala nyo ang kabuluhan.
Pero darating isang araw na hindi nyo na ako hahamakin at lalapastanganin. Bakit? Bibigyan ko na kayo ng bagong puso. Ibig sabihin, ang purpose ng bagong puso, para ang Diyos hindi na hamakin. Para ang Diyos hindi na lapastanganin. Para ang Diyos hindi na baliwalain. Ay bakit ligtas ka na? Ipinagpapalit mo pa rin siya. Kaya tanungin mo ang puso mo kung talagang bago yan. The very purpose why God gave us a new heart from Him. For us not to defame God. Pero bakit ang ngayon ang Diyos? Nakakalungkot na makita, para ang Diyos talaga walang kadating-dating kasi nagsasabing Kristiyano na. Amen? Tama ba? Eh, pag naman prayer and fasting ang mapuntahan, mas malalim na lingkod yun. Paglilingkod yun, akala mo hindi ka kakain. Nakakalungkot na balita. Iilan na natin sa prayer and fasting. Ano? Nawala na yung iba. Kaya nga kayo uma-attend na rin uli eh. Bakit? Ramdam ko eh. Pag ang leader ang laging wala, madaling maka-apekto sa membro. Kahit nasabihin kong masakit ang likod ko, kailangan ko bumuwilat uli. Kasi alam ko maganda ang prayer and fasting. Bakit si Kristo ay nag-pray and fasting? Amen? Ano ang pinahabot ko sa inyo mga kapatid? Sampal sa atin. Na tayo binigyan ng bagong puso, pero siya'y wala pa rin dating. Totoo yan. Ano ang habol mo sa mundo? Ikaw ka na may titingalain kung maabot mo yan. Sige. Naabot na rin yan ni Solomon. Sige. Yung pinanggigigilan mo ngayon, inabot na yan Solomon. Kaya mga boys, nagpipray kayo sa dalagat, di mo kayo magustuhan, babaslide na agad kayo. Ay, si Solomon ay 1,000. Tama? Gusto mo ng yaman, talino, kaya kayo sugbag-sugba sa pag-aaral, wala na siya. Sa totoo na, maraming ating estudyante, kaya nawala dahil ang pag-aaral. Yung iba naman, nakabiyaya, naging matatag habang nag-aaral, ay nung magkatrabaho, wala na lusutan ng Panginoon eh. Nakakalungkot. Kaya kayo makakita dito ng mga professional, nagpapatuloy, pumalakpak talaga kayo sa Panginoon. Bakit? Napakaama niyan. Nung nag-aaral, marami ka kaming gawain. Salamat, may nakatuloy. Merong hindi. Meron namang, nung makagraduate, saka nawala. Amen? Kaya biyaya itong mga ito, nag-full time na. Wala na akong problema sa mga rin. Yung pinuproblema ko na lang ay kung sila'y tutuloy sa Bible School. Ay salamat naman, parang nakipatigil ng lahat. Ano? Amen? Kaya ka mga workers ay ano? Kaya tutuloy pa. Ba, may mga iniwan din naman yung mga yan. O, si Brother Henry, di yan ay matalinaw. Di ka? Si Jezreel, isang subject na yan. Matalino din yan. Bakit? Madaling tumakbo ang dugo sa utak. Hindi malayo ang paglalakbay. Kalimitan ng ganyan, matatalino talaga. Bakit? Isang pitlag lang ang dugo na andun agad eh. Hindi ka? Ang daling maglakbay. Walang milya. Amen? Kaya hindi papasukin sa bilangguan yung mga yan eh. Ay, bawal dito ang bata. May nalikha tayo niyan. Kailangan. Amen? Siya tinakwil. Alam mo kapatid, kailangan nating alalahanin yan. Kung maaari, kahit hindi lang sa Lord's Supper, nasaan kaya tayo kung wala niyan? Sige, Brother Rane? Siguro pa yung kayo laging sweet na sweet, lalo nininig ko kayo eh. Kung kayo wala sa Panginoon, pihang kayo eh, nagkagata na. Baka nga ikaw ang lagi eh. Bakit? Ikaw ang unang naubusan eh. Ako, iniisip ko kung kayo wala sa Panginoon, grabe, kamiserable ng aking buhay. Wala sana akong magandang asawa. Kalain mo, jackpot! Walang gwapong anak. Iniisip ko na lang eh.
Kami sa tubigan, wala na nga magawa, kundi mga manghuli ng hipon at dalag. Ay napapunta kami sa balite, anong gagawin ko doon? Eh, tsak hindi ako naman nakakilala sa Pine, puro inom ako, puro sigarilyo. Naku, di lalo na akong mamay tingnan. Eh, samantalang ngayon, diga, iniisip nga, sabi nga, kagaling din ng Panginoon. Kung ay wala sa Panginoon, kaya sarap balik-balikan sa gunita ng Kalbaryo. Amen? Ay, hindi naman ako basta makasalanan eh. Makasalanan talaga. Salamat sa Diyos. Alam niyo ang kasalanan? Ang masamang kalikasan ng kasalanan ay inilarawan sa Kalbaryo. Sabi nga ni James White, kung nakita mo ang pag-ibig ng Diyos sa Kalbaryo, pero hindi mo rin nakita ang puot ng Diyos sa Kalbaryo, wala ka talagang tunay na nakitang pag-ibig. Nanindihan niyo ba yan? Kasi ang tao puro one-sided. Ano bang nahayag ang puot ng Diyos sa Kalbaryo? Bakit? Pinatay ang inosente dahil sa ating kasalanan. Talagang walang pinapatawad ang Ama sa kasalanan, maging anak pa yan. Kaya ito lang ang masasabi sa inyo, mga kapatid. Pag sa paglilingkod, walang asa-asawa, walang anak-anak. Pag mali, sayawin. Sawayin. Amen? Hindi nagiging tama ang mali nang dahil iba yung gumawa. Malakas ito sa akin. Dapat mas malakas ang Panginoon. Amen? Pagka ganyan, hindi tayo alagad ng Panginoon. Hindi tayo alagad ng Panginoon. So, ngayon, paano naman ipinahayag yung dumi ng kasalanan? Lahat ng ginawa ng tao kay Kristo, yun ang nature ng kasalanan. Eh, kung kayo wala doon, hindi ko gagawin yun. Alawi naman. Sila'y makasalanan, taglay nila ang taglay. Taglay mo ang taglay nila. Ano ang ginawa nila? Niluran. Ano ba ibig sabihin ng paglura? Paghamak. Bayabas lang naman noon ang kanilang pang toothbrush. Mga sundalo, ay wako may toothpick na noon. Toothpaste pala. Niluran. Sinipa. Kung yung nanam namin, yun ang udyok, yun ang nature, lahat ng matinding ginawa. Ano pat ang penungsos ay walang mananasa physically. Bakit? Lahat ng bagsik ng kasalanan, binuhat ni Kristo. Siya hinamak, siya hinaplit, siya kinoronahan, tinig, lahat yun. Nagkaroon ng pagkakataon ang dilim sa buhay ni Kristo. Talagang ipinuhos ng kasalanan ang kanyang galit. Kaya pagbigyan mo ang kasalanan sa Diyos, gusto ng kasalanan mawala ang Diyos. Ngayon, kaibig-ibig ka ba? Hindi. Bakit ka niya minahal? Kung ang Diyos ay uhugot ng dahilan sa atin, anong iaaro mo? Anong iaaro mo? Yung kinaiintindihan mo. Kaya tayo iniwala sa total depravity. Wala talaga tayong sinalaula, winasak, pinapangit, pinasama. Kaya ang Panginoong Hesus ay nagkaganon, yung walang mananasang mabuti sa Kanya. Bakit? Binuhat nga niya ang ating kapangitan. Lahat ng karumahan, kasamaan, kalalaan ng kasalanan, dinala niya. Kaya siya'y nagmukhang walang mananasa. Ikaw yun sa harapan ng Diyos at ako. Pero salamat. Gumawa ang Diyos ng dahilan para tayo ay tamang mahalin. Mayroong talata na siya na umaaring ganap sa masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. At siya na nagpaparusa sa walang kasalanan ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ibig sabihin, magiging masama ang Diyos Ama kung papatayin niya ang anak na walang dahilan. Ano yung dahilan? Dinala niya ang iyong kasalanan. Tama?
At magiging masama din naman ang Ama na ikay dadalhin sa langit na walang dahilan. Anong dahilan? Ibinihis ni Kristo ang kanyang katwiran sa atin. Bakit? Anong nakita niya? Ginusto niya. At siya'y gumusto na may katwiran. Ang katwirang kay Kristo. Naiintindihan niyo ba yun? Naiintindihan niyo ba yun? At Diyos hindi magpapakamatay para sa iyo. At para sa akin. Ay, sino ka? Sa tamad mong yan. Boring na boring kapag Bible. Pag computer games, mulaga hanggang umaga. Sino ka para kamatayan niya? Ang sama ng ating ugali. Tama ba? Kristiyano na tayo. Tayo may mga ugaling hindi dapat pa. Hanggang sa ngayon, kung wala yung sovereign mercy, sovereign love, we are nothing. And we can do nothing. But blessed be the Lord. In account of the righteousness of Christ, we have been justified. Kaya huwag tayong mag-asal feeling somebody. Mga kapatid, we are less than nothing. Alam mo kung saan tayo nilikha? Not out of diamond. Not out of silver. Not out of gold. Not out of precious stones. But out of the dust. Who are we to feel like somebody? Yan ang nalilimutan natin. Nakakaya kisuy-suyin pa kung tutuusin. Mira, hindi ka nga karapat dapat mahalin, gayang pa. Alam mo, minsan kailangan nating alalahanin sa isip lagi. Who am I? Who am I? Alam mo mga kapatid, mahal ka't hindi ng Diyos, wala lang yan. Ang Diyos ay mananatiling Diyos kahit hindi ka iligtas. Hindi naman tayo kapunuan sa Diyos. In fact, based on the meaning and understanding of God's sovereignty, walang katungkulan ng Diyos. Hindi siya lumikha dahil may nag-utos na siya ay likha. No. Hindi niya katungkulang iligtas ka. Ba't kanya binubuhay? Bakit? Katungkulan ba ng Diyos na kibuhayin? Walang utang na loob ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay hindi nagbabayad sa atin. Ang Diyos ay hindi nagbabayad sa iyo at sa akin. Ikaw ay maglingkod sa Diyos. Gising. Amen. Yan lang ang tulog, yung may alam na. Pag may alam ka na, sige, pwede ka nang tumulog. Pero wala pang alam, gising. Hindi bagay yung di na ay kinig, wala pa namang alam. Amen. Amen. Yan. Pinupukaw nyo nga yun, yan, nagpapatawa na eh. Pero namimihasa yata, ay pagkagaya. Amen. Bulayin niyo. Ako, binubulay ko. Kaya minsan, bago ako makapanalangin sa inyo, kami muna at ang Diyos. Mas masarap ipanalangin ng iba pag nasa Espiritu na ako ng Panginoon. Ano ang binabalikan ko? Lord, kung wala ka, asa na ako? Kaya ba namin naaalaalang ganyan? O puro na lang ang garnit-garnit? No. Ang madaling hilahin ng mundo, maganit kay Kristo. At ang madaling kausap ni Kristo, mahirap basta hilahin ng mundo. Amen. Tama ba? Yan po. Commemoration. Matindi ang galit ng matindi ang kasalanan. At alam niyo ba, kung mayroon tinatawag na personification of grace, mercy, and love, the Lord Jesus Christ, alam niyo ba, ang personification ng depravity ay si Satanas. Amen? Kaya behind of sinful men,
movements against the Lord Jesus Christ is Satan. Lahat ng mga kawalanghiyang ginawa ng taong alipin ni Satanas pagkakasala, yun ang kabuuan ni Satanas. At yun ang kabuuan ng bulok. At yan tayo. Si Satanas ba kaibig-ibig? Ang demonyo ba kaibig-ibig? Ganyan din tayo hindi kaibig-ibig. Pero biyaya, inibig. Ako yung iniwala. Kahit ang impyerno, hindi makakasapat sa kabanalan ng Diyos. Amen? Para bayaran ang kabanalan ng Diyos. At mind you, ang kasalanan ay paghamak talaga sa Diyos. Pag-aalsa sa Diyos. Paggawa ng hindi maganda sa Diyos. Yan ang nature. Kaya ang Diyos ay galit dyan. Ngayon, sino ang binuntunan ng Ama? Eh di yung bumuhat. Si Jesus. Kaya tayo nakakapanood ng The Passion of the Christ. Pero nakakalungkot sa iba, masarap lang panuorin pagbago. Pero habang natagal, replay. Alam mo, pag pelikula siguro, kahit ang galing na ni Jackie Chan, di ka? Pero pag 3 beses ko na napanood, ako na tinatamad na rin. Pagka kay Jet Li, ang galing. Pero pag 3 beses ko na napanood, ako tinatamad na rin. Pero kung natutuwa dyan, kahit panoodin ko ng panoodin yan. Iba ang dating. Amen? Kaya kayo, replay. Ay, delikado ka. Baka wala kang inaalaala. Tama? Ito ha, lagi ko may tunawali sa inyo. Namatay ang ama ni Sister Beverly. Umiyak ka ba, Brother Romel? Dami yan. Ba't ka naiyak? Ba't hindi ka umiyak? Kasi, di ko naman kaano-ano. Amen? Nanood ka ng St. Peter. Kaya si Sister Lorna daw, nagpapapicture na. Pang-tribute. Ako nagpapapicture na rin. Pang-tribute. Pero sino ang hagulhol habang pinapanood yung pang-tribute? Hindi tayo. Bakit? Hindi ko kaano-ano. Walang meaning yung pinapanood mong tribute pag hindi ka kaano-ano. Kaya matakot ka kung walang dating yung pinapanood mo. Baka hindi mo siya kaano-ano. Amen? Amen? Baka kaya walang dating. Amen? Baka hindi ito nagligtas sa'yo. Baka hindi ito nagbago sa'yo. Amen? Kung may bisa ito, hindi ka tutulog. Lalabanan mo yung antok mo. Amen? Kalahin mo yun? Noong ang inay ko'y namatay, sabi ko, ang inay na may palangit na eh. Alam ko ang inay palangit. Dahil ang inay, bago namatay, bagaman may kahinaan, palabasa yun ng Bible. Baka may dinadagi sila sa iyo sa taon to, parang ang tatay din, natatapos yun. Ng taon, lagi ang Bible. Alam ko siya palangit. Sabi ko, hindi na katong iiyak. Pinokay nando sa may ano, saan ba yan? Nazareth do ba yan? Saan ba nga ako yung namatay? Saan na? Bat MC. Nalilito dyan eh. May kainan dito. Sabi ako, ililibre ni Pastor Gary dyan sa Bat MC. Anong Bat MC? TMC? Sorry, ako yung nalilito eh. Bat MC, yung TMC pala din. TMC pala din eh. Yung palang hospital, Bat MC. Okay. Magaling na nagkakalinawan. Ay TMC pala yun. Ang nga sinasabi, Bat MC. Doon namatay ang inay. Kasi noon, kasagsagan nga din, ang aking asawa ay may problema. Manganak na. So parang, makita ko ang inay eh. Patay na nga eh. At talaga, hindi ko mapigil humagulhol. At ako'y ub-ub. Hinawakan na nga ako ni Ruel eh. Sa ano? Pero wala. Ramdam ko yung simpatya ni Brother Ruel. Pero hindi ko rin mapigilan yung simpatya ko sa inay ko. Lahat nag-flashback.
Nung buhay pa ang inahin, nag-flashback. Ako'y binubuhat kay Kadune para lang kayo pagupitan. Ako'y binubuhat para sa school, nagkakababayad lang tatay nasa abroad. Lahat na ng ginawa niya saan nag-flashback, tapos ang inay patay. Ako'y haguluhol na bakit? Mahal ko sa buhay yun eh! Inay ko yun eh! Bakit si Jesus walang dating sa'yo? Bakit siya'y namatay? Siya'y nasugatan? Siya'y nagpakamarkid para tayo ligtas? Bakit pinababayaan mo ang gawain? Ha? Ha? Sino ka baga para kamatayan? Sino ka baga? Walang utang na loob. Papalipin ka pa sa computer games. Ano aga-ulaga? Hindi yan nagligtas sa'yo. Nagpapamangmang yan sa'yo. Ano aga? Hindi ko talaga mapigilan ng iyak ko. Sabi ko, hindi ako iiyak. Lalaki to. Saka ano na may problema sa inay. Alam niyo na yun. Huwag lungkot na lungkot. Sabi inay, tagal kong inaalagaan ito nga ang buhay. Huwag niyong basta gayunin. Pero ibang usapan, inay mo yun. Mahal ko yun. Hindi ako magiging masaya na basta lang namatay ang inay ng ganon. Hanggang ngayon nga, kinaawa sa aking anak hindi nakaabot ng lula. Samantala kami, kumpleto lahat. Sa madaling sabi, mahirap baliwalain pag mahal mo. Kaya ako nagtataka, Lord Supper, ang gaang wala ka. Gawain ng Panginoon ang gaang-gaang wala ka. Ano ka ba? Gising! Gising! Ano yung pinagkakabalahan? Ano ang tunay na umaagaw sa'yo? Yan ba'y kasing halaga ng kaligtasan mo? Yan ba'y kasing halaga ni Kristo na iniwan ng langit para tayo maligtas? Kung may halaga doon, sige, unahan tayo. Eh kung wala, mangmang ka, dyan ka na. Ano iniwan natin? Si Kristo iniwan ng pagka-Diyos. Nag-i-issue pa nga yan sa Mormon, sa Iglesia, sa Muslim. Pero bakit? Minahal niya tayo. Kaya mahalin mo rin siya. Attend! 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 Sa totoo na sabi doon, 2 Corinthians chapter 5, tingnan niyo po. Matindi yun. Pag si Jesus nga si Joseph lang, bulayin mo si Brother Joseph. Bulayin mo pagpapakapagod niyo sa Isla Verde. Siya nagpapatotoo. Napapanood ko lang sa Facebook minsan. Yung nagmumotor sa giwang, sa bangin, para lang mamalingke, nandun ng bahay, motor ang gamit. Tapos mamaya magbibreak, kita mo, pinaano yun, talagang bangin asin. Ganon daw ang kanilang tinatawid. Para lang makarating sa kanilang inaakay na kaluluwa. Tayo, ano ang sakripisyo nyo kay Kristo? Nakakahiya tayo. Nakakahiya tayo. Maraming halos mamatay na para sa gawain. Ikaw naman, pa-computer, games lang, di ka na nahiya. Hoy, young people, kung kayo may bike, mag-bike. Mapagod ka para kay Kristo, hindi para sa mundo. Kaya isang araw, dating sigla mo, nasa choir ka, bet nang lupay-pay ka, na-involve ka sa computer eh. Tapos ang masama niyan, nagastos ka. At pag wala ka na magastos, isang araw magnakaw ka. Nakakahiya. Mangangara si Henry sa jail, ikaw ang pangangaralan. Baptized na kulong. Totoo yun. Walang napaigi sa paglayo kay Kristo. Wala. Pero walang napasama na nagsasakripisyo para kay Kristo. Ha? Amen? Pag tinawag ka talaga sa Diyos, kung paghinayangan ng mundo. Nakamta na yan ni Solomon, wala rin. Amen? Kaya nga may Bible. Pinakita na sa atin yun. Ang pinakamaganda ay unahin mo ang Diyos. May Bible yan. Kaya wag na tayo magdalawang isip kung kayo nandito na.
Tuloy lang. Your labor in the Lord is not in vain. Pero ang titong pastor nyo, sa totoo na, pag kayo pagod, ako'y napapagod din. Dahil ang simpatya ko sa inyo. Amen? Kala nyo kaya kayo masayang-masayang kayo nahihirapan? Hindi. Pero ano ang ambulta? Diyang kalalalim. Kaya ang ginagalaw, dito daw kukuha ng mga babang asawa, tapos ang kukuha na yung work. Sa aking puso, may kirot yan eh. Uy, huwag kayo mag-alawan. Hadyan ako makapagpamatured, basta lang susungkitin. Yung mga backslider na inyo ligawan. Baka dyan lalago. Yung mga hindi nagtatay sa inyo na. Yung mga magustuhan lang sa mimba, inyo na. Baka sa inyo lalago. Pero yung hadya mo na malilok sa Panginoon, okay, ano eh, hindi basta nauo dyan. Over my dead bodiness. Bakit? Pero may hindi paghihiganti. Nung ay naliligaw, pinagtatawanan pa ako. Kung ano-anong naririnig kong garni. Tapos yung araw, lalapit kayo sa akin. Lumuhod mo na kayo. Ay, kagaganda ng ating mga workers. Hindi nyo ba napapansin? Oo, kaya nga si Robel ay nawawala sa outline eh. Biro lang naman. Iya. Hagya na tayo makakita ng mga ganitong mature, basta mo lang susungkitin. Ay, teka muna. Yung iba na lang. Yung mga hindi na balik ng hapon, yun na yan. Hindi nagpiprayer meeting, yun na yan! Ihahatid ko pa! Ano yung pinararating ko sa inyo? Huwag nating laruin ang gawain. Dahil si Kristo hindi naglaro sa Kalbaryo. Amen! Amen! Huwag kayong manghinayang sa inyong iiwanan. Ang panginayangan nyo, yung buhay na hindi nagamit. O, hindi nangihinayang kay Henry. Sabi ng iba, may puhunan daw yun sa mundo. Loy naman. Isa sa kinatutuwa ko kay Pastor Malego at pagkala ko nga, kabalahibo siya, hindi pala naman eh. Marami daw, Pastor, nagsasabi, kung ako hindi ka nagpastor, ako'y mayaman na. Sabi naman niya eh, kaya bang din nga naman ng pastor? Baka nga kung hindi ka nagpastor, kinasakangkungan na. Hindi niyo ba alam na biyaya ay kayo magpastor? So, ako'y blessed dun eh. Ang sagad ng humility doon. Parang kita kong sayat ang kababaan doon. Yung iba nga eh, may tahasan pa magsasabi, kung ako hindi nagpastor, ako'y mayaman na. Baka patay ka na. Diga? We have nothing to boast in this life. Just come to know the very nature of sin and the very nature of holiness. Alam mo, sabi nga ng mga mangaral, ayan, kinukulto ako dyan eh, na mga incline sa gracer. Ang problema talaga ng tao yan, Diyos ay banal. Tayo'y makasalanan. Amen? Okay, maliwanag ba? Maliwanag ba? Sa totoo na, every time I preach this, ako nare-revive. Bakit? Ako mismo, nare-rewind, nare-repress sa pagbubulay, na hindi ko na uli na ipipreach. Na kailangan ko i-preach, dahil kita ko, kailangan ko i-preach. Kasi ibang i-preach, yung kita mong how corrupt we are. Only by His grace. And that's grace is sovereign. Mind you, sovereign yan. Election yan. Talagang ang kaligtasan natin, election. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Paano ka makakapili sa Diyos? Wala ka pa naman nun. Nandito ka na nga eh, ultimong magulang mo, hindi ka ang pumili. Amen? Oh. Pangalan mo nga, hindi naman ikaw pumili ng pangalan mo. Ay kung akong pipili ng aking pangalan na yan, oh. Joseph F. PJ. Pinagsama na eh. Apelyido yung lapid. Oh. Lahat ng artista pinagsama-sama na. Pag ikaw ang mamimilang ni, pipiliin mo na yung best. Petrahin nyo ha, bitawan ka ng Diyos, pipiliin mo yung bulok. Kasi yun ka eh. Makita nyo na ang maligtas ay biyaya. Mahal nyo ba ang Panginoon?
Talaga, ngayon, basahin ko. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ayaw kong umiyak. Sa totoo na, huwag na may kababagabag ng kahalwa ng aking inay. Siya masaya na kaysa atin ngayon. Dahil sa mga ako ay nangihina, ako ay nawala ng loob, na-discourage talaga ako sa mga ganda nangyayari, etc. Pero nang ando nang inay, nakalupa sa inay, wala. Mahal ko eh. Yung pag-ibig ko ang pumipilit na ako'y lumuha. Na ako'y humagulgol. Na ako'y yumakap. Yung pagmamahal ko, ang hindi ko pag-inda sa pag-alakbay ni Brother Ruel, alam ko ang simpatya niya. Pero mas matindi ang simpatya ko. Sa inay ko ba? Mahal ko. Amen? Kumusta si Kristo? Pumipilit pa ba ito sa inyo? Para pag hindi ka nasimba ng hapon, may pag-ibig pa bang pumipilit? Para pag wala ka na pag Miyerkules, may pag-ibig pa bang pumipilit? Para pag ang kita mong mga nakasalubong mo hindi ligtas, di ko malang makapagbigay ng tracts, may pag-ibig pa bang pumipilit? O tayo manhid na, balik sa cross. Remember. Mayroong awit, remember me, kapag iniwan ka, sugatan at luhaan. Wala. Ang Panginoon ang karapat dapat alalahanin. Bakit? Imagine siya lumika, siya nag-iingat, siya bumubuhay, siya nagpatawa, siya nagligtas, siya nagbabangon. Pag nanghihina, siya pang dadala sa iyo sa langit, siya pang magagantimpala. Lahat kanya. Pagpapalit mo lang sa mga kamangmangan, walang buhay. Lalim. Lalim. Amen. Huwag tayong mahibang. Huwag tayong hibang. Alaala ko yung ako'y naglalaro ng papagayo noon. Ang kaya ko lamang gawin ay puwit basing, saka buwan at saka puwit isda. Merong gumawa ng puwit basing. Halos yung baliwasnan ay wala ng kayas. Nilagyan lang ng labyok yung dulo. Ganong kalaking kawayan yun. Tapos ang pabalat ay turda. Oo. Alam niyo mga panahe, malaki laang ng kaunti yung tali sa kambing. Kaya nung sila ay magpapapagayo ng may guwantes at apat na nahila, ang nakakapag daw, puro balbasing. Iniisip ko, ito yung makalagot. At ngal-ngal na. Ganun, kung magawa doon. Kaya nga doon, nagpapayabangan, palakihan daw ng saringgola. Sabi ko, yung akin malaki, 2 tao, laki. Ay, lalo naman yung akin. Wala nang yasyasan ng kawayan. Ang tindi ng hubog noon. Wala nang yasyasan. Ay, sabi naman ng isa, napansin mo lumilom kanina. Bakit? Pinalipat ko na ay papagayo. Lupit ng yabang noon. Talagang malaki pa sa kanya pagkatao Yeah? Hindi na, alam mo, at totoo yun, nangyari yun. Ang tawag si Katakyo, yung nakagat ng aso namin. Dahil nabili ng sabong ng manok. Nagpapagaya yun. Upo wow, umiyak yun. Upo balbasing tanda-tanda na. Kaya, iniyakan papagayo, tanda na. Iniwanan mo si Kristo, nag-backslide ka, dahil ng computer games. Kahiya. Dahil ng bagay ng lupa, hindi ka na nagsisimba, nakakahiya. Parang walang dating sa yung ginawa ni Kristo. Nakakahiya. Kung nakalimot man tayo, kaya nga, alalahanin. Ang gamot sa nakakalimot, batok. Amen? Maalala natin. Alam mo sa totoo na, hindi tayo kailangan ng Diyos. Privilege na siya'y paglingkuran. Amen?
Okay, tapos na tayo sa commemoration. Pandalwa, the purpose of the Lord's Supper is not only for commemoration, but also for correction. Amen? Sa totoo na mga batid, maniwala kayo kahit pastor, ang daming dapat ituwid pa. Kaya nga ako'y naikinig pa sa mga preacher natin. Hindi nga pat ako'y pastor na preacher, hindi na maikinig. Eh, Brother Albert nga si basic na basic ako na may amen ng amen. Okay, please. Eh, siya may napasigaw na nga naman kanina eh. Yun, nadali mo. Kala mo, ganun lang kasimple mag-preach. Nakakapasigaw, pagdala ka na. Tapos kita mo yung mga attitude sa unahan. Eh, pag hindi ka sumigayawan, napakabait mo na. Si Pastor Gary, kita mo yan, alam hindi makabasok ng pinggan. Pakinggan mo preaching niya, hilaw na. Bakit? Pag nasa leadership ka na, kailangan mo nang tumigas. Amen. Dahil ang ramdam mo, mamimihasa eh. Amen? Salamat naman doon sa nakakaintindi, paumanhin doon sa nasasaktan. Eh kung nasasaktan ka, ay matured ka na. Hindi ka naman uhugin, matanda ka na. Para pag nakalagot ang papagayo, ikigulong. Masama yun. Balbasang-balbasa, nakalagot ang papagayo. Ang ngal-ngal baga. Abusano eh, Santa Clara. We need to be corrected. Dito, ano yung correction dito? Basahan natin. Alam mo naman natin ito may suki. Alam mo nga, ang Lord's Supper, hindi nyo ba napapansin? Wala naman ako nakapunta eh. Lalo't ngayon, mag-a-anniversary. Hanap ako ng ibang text. Habang bulayin. Pag ako'y nakahiga, pinipicture ko na eh. Purposes. Ano nga purpose? Ano nga lamanon? Di yun. Kaya pagbangon ko, susulat ko na lang. Bakit? Gamay na eh. Kasi magbabasa uli ng ibang text. Ano ba? Ay mag-a-anniversary. Hindi ko may enjoy yung mga nagpipintura diyan. Amen? Hindi ko masasabi, kayat. Yan kayo napapawi. Kung ako'y gagawa pa. At ang pinakamatindi doon, hindi ako kasama sa merienda. Yun lang nga ang buhay. Di ka? Eto, binalikan ko ulit ito. At di mo nakakasawa eh. Nasa nakikinig yan. Ay si Brother Albert nga pinage yung Acts chapter 2. Gano'ng kalimit ko na i-preach yun? Amen? Pero hindi, sa nakikinig yan. Ay ako ngayon napapa-amen doon lang sa naawit. Di ka? Pero pagka naman habang-haba na 3 oras na, nawawala rin ang amen ko. Okay, datapat sa pagtatagubilin sa inyo dito, ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat kayo nangagkakaitipon hindi sa lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Alahin mo na yan. Dapat pag ikina-attend, hindi sa pabuti, hindi sa pasama. Ano ga namang yun? Kaya hindi nakakapagtakay nun ngayon may gayaan. Hindi ka? Ang lupit ka ng kapalaran. Mahirap ang magpastor. Pag hindi ka tinawag magpastor, ay uwi ka na. Hindi ka? Ay ugali ko nga laang ay problema ko na. Tapos kayo problema pa ng iba. Di kaya anong bigat nun? Tama ba? Mabigat yun. Dapat sa pagtatagubilin sa inyo nito ay hindi ko kayo pinupuri. Okay, verse 18. Sapagkat una-una inabalitaan ko na kung nagkakatipon kayo sa iglesia, ay meron sa inyong mga pagkakabahabagit, may kakunting paniniwala ko. Yan pa ang problema, no? Sabi nga sa inyo, sa Book of Hebrew, merong unsaved, merong saved, immature, at merong saved na matured. At doon sa unsaved, merong apostasy na parang saved. At meron mong talagang obvious na hindi saved. Bakit? Sabi doon, nakatikim din sa kahumiwalay. Pero ang conclusion ni Pedro sa kanila, sila'y asong bumabalik lang sa kanilang dating suka. At baboy na nalinisan na minsan at bumabalik uli sa pusali. Hindi talaga sila tupa. Amen? So meron ditong disorderliness na binababoy ang banal na hapunan. Hindi nire-respeto ang banal na hapunan. Ang dating sa banal na hapunan ay pistahan. Yan, banal na hapunan, walang uuwi sa bahay. Malaki ang tinapay doon. At saka doon ang ubas ay pichel. So, yun ang purpose. Yun ang purpose nila. Pero iba ang purpose ng Diyos. Pagrespeto. Amen?
So, correction. Ang purpose ng Lord's Supper is not only commemoration but also for correction. Itinatama tayo. Sana tayo napapatama pa. Yung aking sinabi kanina, meron talaga ang hirap kausap. Tama ba? Sabi na aking tiyo tama na isang sabi sa isang taong nakakaintindi. Hindi ibig sabihin, hindi nga nakakaintindi. Kaya maraming kasasabi. Tama ba? Kaya nga pinipilit natin ang pagpipreach, nililinawan at pinapanalangin sa Holy Spirit na gumawa. Tama ba? Tanaw mo na yung mga preacher natin. Ako'y nagtataka kanina sa YS. Bit kayo puro nakaitim. Sinong namatay? Tapos si Eric, pinapag-itim nyo pa. Pwede naman hindi magsuot. Di ya? Oo, kanina ako nagtataka yung pala magpapapicture. Ayos din naman. Amen? Yan ang hirap sa akin pagka ako nakakakita ng gayang sa harapan ko. Kung ano-ano ang aking pinupuntahan ng isip. Nawawala ako sa pag-alaala. Ano? Correction. Kaya ba'y natutuwa pang itama? Kaya ba'y natutuwa pang makinig ng preaching? For correction. Huwag masasaktan. Sabi nga ng Brother Albert kanina titingnan ninyo ang ating mga topics para may pag-pray nyo yung nagpipreach. Ngayon, pag nakita nyo ang giving na, di wag muna kayong umattend. Masama ng payo. Ano? Kasi kita na diyan ang buwan ng giving. Kaya alam na ninyo kung kailan kayo hindi magiging active. Ayos na sana ako bless na sa basic. Pero mga batid, sana tayo natutuwa pa. Amen? Minsan ako din, pag nagpipreach sa ibang pastor, masakit din nga palang i-correct. Pero dapat nakukorek. Hindi niya apat pastor, hindi ka na makukorek. Pero kayo nasasaktan yabang na rin. Pero pag biyakambi sino ka? Kinahabagan ka lang. At asa anong alam mo? Amen! Amen! Pero una yabang naman na rin. Yabang naman na rin. Pero pag nabulay mo na salita ng Diyos, oo nga naman Biga, apat pastor ka, hindi ka na itatama, bakit tama ka lagi? O di, natatauhan. Amen. Diba? Oo. Minsan, mag-iingat kayo pagka kayo natagal na. Minsan pag natagal na, kala mo tama na lagi. Hindi. Hanggat tayo nabubuhay, marami tayong itatama pa. Sa langit lang tayo hindi magkakamali. Amen? Kaya totoo po yan. Walang payabangan. Yan ay, pag mali, mali. At ang mali, dapat natututo. Hindi yung kinag-i-enjoy doon. Amen? Maligaya ba? Ayos ba? Oh, hindi ka giver. Oh, nakapakinig ka ng giving. Ay, atin. Huwag yung iiwasan. Giving, alam mo, hindi ka nagbibigay. Alam mo, ang solusyon lang, ay di magbigay. Hindi ka nagpipray. Ano solusyon? Mag-pray. Hindi ka nagbabasa ng Bible? Alam mo solusyon? Hindi ko maramdaman. Magbasa ka't mararamdaman mo. Di ka? Usually na, hindi ka nagkakain ng kahalawa, mag-witness ka. Ganun lang kasimple yun. Wala kang bisita, ay di mag-invite. Is one bring one? Ay baka kung may dating ito sa iba. Baka naman part of program lang pero wala kang pakialam. Alam mo, ito ang isipin mo, bet wala kang pakialam? Mahal mo ba si Kristo? Mahal mo ba si Kristo? Delikado yan pag wala kang pakialam. Nang mamatay si Ineng, parang ako naging ala David. Hindi ako tumulog ng madaling araw sa kapapanalayan sa aking anak. Kasi nung kayo umalis sa ospital, alam ko naman nagalaw pa ang kamay. Sabi ko, Panginoon, ako'y uuwi. At wala akong balak tumulog. Bubunuhin ko sa panalangin ng aking anak. Sana, pagbalik ko sa ospital, nakakalakad na. Nung bumalik ako, patay na. Sabi ko, parang nag-isip David
Eh, gagawin ko pa. Alam nga kayo mag-ayuno pa, ipatay na ng gano'n. Parang nangyari sa akin gano'n. Pero bakit ako nag-exert ng gano'ng effort? Mahal ko eh. Kalain mo naman, katanda ko na, agad nagkaanak, namatay agad. Ba, mahirap yun. Hindi ko alam kung magaling lahat na sundan ng Jimuel. Eh, gusto ko pa eh. Oo. Gusto ko pang masundan. Yung 3 agad. Sasalitain ko na nga baka madadaan doon. Oo, para pag ako'y lumisan, ay di, may sumunod. Amen? Mahirap indahin. Mahirap baliwalain ng mahal. Kaya pag ikay mahal mo sa ang Diyos, makokorek ka. Makokorek ka. Tama ba? Naintindihan niyo ba yan? Ah. Mahal mo ba si Jesus? At matakot ka kung hindi mo siya mahal. Matakot ka. Dahil love begets love. Yan pa ang problema minsan eh. Pag sa opposite sex, grabe tayo magmahal. Yan naman ay pagkakayo na, nag-asawa na kayo, magbubulyawan na din. Sabi ng Mrs. Eloy! Tingin sabi kayo, uuwi ka pag agad ng oras. At di kayo magsasaing. Eh, sigaw ako. Sabi na! Ilang gatang! Alam mo ilalaban na eh, no? Kaya pala ako'y taka kay Pastor Hernandez, pagka kami magpapangitan na yan, kaya ginag-away na. Sama naman ang bati ng pastor. Lagi na ang bati sa akin, kaya ginag-away na. Naiintindihan ko na. Di ka? Kaya minsan mga kapatid, hindi rin yan. Hindi rin yan. Hindi, ang ibig ko sabihin, mahalin mo ang Panginoon ng higit sa lahat. At alam niya ng aking asawa, sinasaway ko talaga yan. Tamang mahalin. Mahal ko na. Kaya kung nga sinasaway, mahal ko siya eh. Pag nakita ko, magpapalda yan, makakarinig talaga sa akin niya pag hindi ko gusto. Oh. Hindi dahil si pastor, dahil mahal ko ang Panginoon. Oh, alam yan. Ang anak ko, grabe kong paluin yan. Ayaw kong mamalo ng para naglalaro lang. Gusto ko, pag ako'y namalo, matagal na ulit maulit. Bakit? Hindi niya nalilimutan. Bakit? Sabi ng Bible, mamalo eh. Pag ako may nakita ng laruan, kanino yan? Dade, talagang ito ibinigay sa akin. Migay ano agad eh. Talaga bakit? Alam niyang pinalo ko siya eh. Mahal ko eh. Mahal niyo ba ang Panginoon? Maglingkod. Ang sabi, ang nagmamahal ang umibig sa akin ay susunod sa aking kautusan. Ang Panginoon ngayon nagdamdam pa sa iglesia ng Efeso eh, I have somewhat against thee. Thou hast left thy first love. Hindi ang Diyos nakatingin sa skills mo. Sa brilliancy mo. Christ looking to your heart. Do you love Him? Nung si Pedro ay mag-backslide, ano tanong niya? Mahal mo ba ako ng higit sa kaysa isda? Ano sabi ni Pedro? Nalala mong mahal kita. Tinanong uli. Nakatatlong tanong. Bakit? Huwag ka na magkunwari. Iniwanan mo na nga ako dahil niyan. Tama ba? At alam naman natin yun sa pribado ng ating buhay kung ano ang ating pinagkakaabalahan. Kasi, alam mo, ikaw ay ikaw, hindi sa publiko. Makikilala ka, hindi sa publiko, sa pribado mo. Ano na ang ginagawa mo pag ikaw na lang at ang cellphone? Saan ka napunta?
Di ka? Hindi kita ng pastor, hindi kita ng... Pero kita ng Panginoon. Amen? Paano pag kayong dalawa na lamang? Paano ang TV mo? Biyaya ng Panginoon, matagal na kaming walang TV. Sa likod na lang. Amen? Kaya hindi ko na alam ang nangyayari sa PBA. Correction. Nagpapakorek pa ba kayo o kayo nagtatampo na pag kinukorek? Kayo ba? Amen? Kayo ba, mga young people? Kayo ba yung mga pasaway? Number 3, not only commemoration, correction. Siyempre, pag ikinakokorek, ang purpose rin ito ay confession. Confession. Hindi dapat, murmuration. Hindi murmurings. Confession. Mali na nga eh. Hindi humingi ng tawad. Ano sabi ng 27:31? Nakakatuwa lang yung iba dito. Yung mga married, yan eh. Mahal na mahal ko yung mga yan eh. Kita ko pag may nanunuwag na. Hahata ko pulpito. Pero pag ano yan, basura ko yung lumaban. Wala, tawanan lang kami. Dito lang naman Hindi naman ako galit sa inyo eh. Kayo lumapit sa akin, ako hindi galit sa inyo. Muhi lamang. Eh, siyempre, kita ko kayo alangan namang sayang. Amen? Kahit ang sino mo, hindi ko mabanggitin dyan, basta alam na niya yun. Kaya ang iba ang technique, Pastor, ako higising pa ang alas 12. Anong gagawin mo doon na maalam na? Di ka? Oo, di ka? Ay ba, dalawa na sila ngayon eh. O, kagabi binuksan ko, ba, may namamaalam din. Pastor, natanda na yata ako. O ba, hindi pa ako tulog. At yung inaasahan kong gustong sabihin, itinuloy sa second message. Pastor, ako isisimba, baka ako'y makatulog, alam mo na, yun! Yun na yun! Yun na yun! Anong gagawin ko doon? Kaya salamat, na-attend. Ay gising na gising ka nga. Wala ka naman din eh. Medyo nakakalungkot. Pag malayo, malayo ako. Nandito na, wala pa rin. Pastor, kaya ako hindi makasimba, malayo ang trabaho. Oh, ang pastor naman, magpipray kita. Oh, pinagpray, mapalapit. Andito na, wala pa rin. Pastor, kasi malapit ako. Ang hirap mong ispilingin. Di ka? Di ka? Kasi may kinalilibangan na naglayo sa Diyos. Lahat tayo front yan. Mag-pray tayo. Paglaban natin ang ating puso sa Diyos. Dahil talagang tayo madaling dayain. Madali tayong dayain. Pero sana madali din tayong kausapin. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay, uminom sa araw ng Panginoon na di karapat-dapat ay nangagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Verse 28, datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain. Sino yung hindi karapat-dapat? Yung mali ang motibo sa alam chapter. Di ka? Nag-uunahan. Ay siya sa atin may sarili. Kung na-correct ka, ay di mangumpisal ka. Tama ba? At ang sabi ng 1 John 1:9, kung ipahayag natin ating makasalanan ay tapat at siya at banal na tayo lilinisin at patatawarin sa ating mga kasalanan. Di kayo ganun lang naman ang Panginoon. Di ka? Tama ba? So, for commemoration, for correction, and then for confession. Pag ang banal na hapunan ay sinagya nila yon para tayo ay mabuhay na na-correct and then nangungumpisal. Sa ganun tayo nagkakamali, pakinggan niyo ang mga salita ng mga workers. Yung tunay na workers, tunay na preacher. Pag ang preacher ay nanalangin na walang confession, di ako nabe-bless dyan. But sino ka para mag-angkin na ikaw ay hindi nagkakamali? Kahit sa mga membro, pag tinawag na bigla, at wala yung man lamang, Lord, sorry sa aming pangalan, hindi ako nabe-bless.
Dapat ang Kristiyano ay ugali na ang magsisi at mangumpisal ng kasalanan. Pambira, babad ka sa mundo, babad ka sa TV, babad ka sa computer, tapos biglang tinawag ka sa computer, wala kang pagsisisihan. Di ka nagkakain ng kalawa, di ka nagsisimba, di ka nagbabasa ng Biblia, wala kang pagsisisihan. Ako, delikado yan, manhid na yan. Sabi ni Spurgeon, ang Kristiyano ay titigil na ng paglago kapag tumigil na ng pagkukumpisal ng kasalanan. Titigil na ang iyong paglago pag tumigil ka na sa pangumpisal ng iyong kasalanan. Amen? Medyo nakakalampas yata tayo ng konti sa Kalbaryo. Number 4, commiseration. Commiseration. 11 verse 28. Tingnan niyo po. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Siya sa atin ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay. Bakit merong saka kumain ng tinapay? May nangyari na agad doon. May nangyari na yon. Yang nangyari doon, ito yung prinsipyo ng Kawikaan, 28:13 and 14. Tingnan niyo po. Siya ang nagtatakip ng kanyang pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yon ay magtatamo ng kaawaan. Masaya ang tao na natatakot na lagi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Ano ibig sabihin ng commiseration? Ang idea, merong refreshment. Merong revival. Nare-rejuvenate ang iyong spiritual life. Pero pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, walang ginhawa. Amen. Yan ang purpose ng Lord's Supper. Isa sa purpose ng Lord's Supper, tayo ay guminhawang spiritual. Bakit? Nandun yung commemoration, nandun yung correction. Pag na-correct, nandun yung confession. Pag nandun yung confession, giginhawang iyong puso. Kaya ang Lord's Supper ay revival yan. Amen? Doon sa tamang makinig. Doon sa nahatdan pa ng salita. Revival ang banal na hapunan. Kalabi si Pastor Nandes, ganong kalumana yung mag-preach. Pero pag nag-preach siya ng Lord's Supper, revive kami. Dahil ang salita talaga ng Diyos na nagre-revive. Amen? Kayo may inaalagaan kasalanan. Baka kayo may website na pinupuntahang mali na hindi mo inaalis. Isuko mo yan. Hindi ka sisigla. Baka kayo may mga games na umaagaw na inyong mahabang oras, alisin nyo na yan sa inyong mga cellphone. Dati naman, active ka. Bakit ngayon hindi na? Baka meron ka ng ibang nililibangan. Pinagkakalibangan. Ito sasabihin ko sa iyo. Kapag hindi ka nalilibang sa gawain ng Diyos at meron ka pang ibang pinagkakalibangan, ito ang totoo niyan. Hibang ka. Tama? Hindi yan libang, hibang. Are you with me? May napapansin ako dati, ang aga naman, ang active naman, bet parang nalulusaw. Hindi ka pa natagal, lusaw na agad. Galing-galingin naman. Amen? Amen. The last. 4, consecration. The Lord's Supper purpose for us to be holy, to be consecrated, to be ready for the service. Are you with me? Alam nyo, kaya ikipinalalakas. Ang cellphone, ba't nyo china-charge? Para makapag-game uli. Ganun ba? Para magamit. So, kinakailangan mo ang Sunday, ang Wednesday, ang Bible, para kayo ma-recharge. Bakit? For consecration. Ikaw ay iniligtas para gamitin ng Diyos. Tama ba? Amen. Nakakatuwa naman. At kayo ba natutuwa sa mga ginagamit ng Panginoon? Kaya may banal na hapunan. Ano sabi ng 11:28? Saka, at ano? Dato pa siya sa atin, ng taong kanyang sarili, saka kumain ng tinapay. Alam mo, ayaw ng Diyos na hindi ka magpapartake. Pero ayaw din naman ng Diyos na kinabubuhay sa kasalanan.
Tama ba? Ayaw ng Diyos, ikaw ay hindi naglilingkod. Pero ayaw din naman ng Diyos, ikaw ay nabubuhay sa kasalanan. Alam mo, kahit gumagawa ka ng gawain ng Diyos, pero ikaw na may nabubuhay sa kasalanan, wala yun. Wala yun. Kaya tayo, mga nasa choir members, sana blessing tayo. Hindi tayo mukhang banal lang pag nandito sa unahan. Paano pag tayo wala dito? Ha? Dapat ang mga naawit ay blessing. Hindi lang sa church, kundi sa labas ng simbahan. Tama? Hindi lang sa church, maging sa kapamilya, mga kapatid, hindi ito theater. Hindi ito entertainment. Ito'y buhay. Yes, tayo nagkakamali, pero alam mo naman ng tao na ikaw ay nakakabless pa rin kahit nagkakamali, alam niya yun. Hindi ka na kinakailangan magpilit. At kung ayaw niya maintindihan, mahalaga na intindihan ka ng Diyos. Amen? Dahil tayo naman lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Alam niya ang private ng iyong buhay kung paano umiiyak ka sa kasalanan. When was the last time you wept for your sin? Amen? Alam mo, yung mabigat ng kasalanan, mabibilang mo yan, gumawa ng kasalanan. He hates sin. His own sin. Alam mo, tunay na ligtas, muhi sa kanyang sariling kasalanan. Hindi sa kasalanan ng iba. Sa iyo mismo. Amen. At alam ba yung hate na yan? That's the evidence that the Holy Spirit resides in your hearts. Siya yung nagigrieve, hindi naman ikaw. Masarap nga sa iyo yan. Amen. 12 verse 1 and 2. Ano sabi dyan? Na Roma, kaya nga mga kapatid, ipinamamatahik ko sa inyo. Alang-alang sa mga kahabagan. Alang-alang na si Kristo nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Hindi ka naman kamahal-mahal, pero ikay minahal. Hindi ka naman kapatapat-at, pinatawad ka, dadaling ka pa sa langit. Walang condition, magpakailanman yon. Alang-alang doon. Ayun yung iharap ang inyong katawan na isang haing buhay. Amen. Huwag niyong ubusin ang inyong lakas at pera sa computer games. Gugulin mo yan kay Kristo. Kalain mo yun. Nagkakasakit ka sa alak. Nagkakasakit ka sa puyat. Di ba, sa kababasa ng Bible? Sa puyat, madilim pa. Alam niyo ba, huwag kayo magse-cellphone ng madilim. Mas matindi ang graduation yan sa iyong muka. Alam mo, isa pa rin yan sa lagi ko nang sinabi. Matindi, ayan ngayon, yan ay matindi ang radiation kahit may ilaw. Di lalo kung dilim, sangham na sanghab dyan ang mukha mo. Ay, isang araw, bata ka pa, di mo iniinda, isang araw, iindahin mo yan. Pag humina na ang mga pisa ng iyong katawan. Are you with me? Kala mo nagpapakapuyat ka dyan? Di balik kung nagre-research ka ng anong ibig sabihin ng justification, ng election, ng regeneration, na hindi eh. Nagpupuyat ka. Bibili ka pa ng bato. Wala naman akong alam dyan eh. At alam dyan, meron dyan muntik na magpakamatay dahil dyan. Di ka, Brother Henry? Pinasok ko pa dito sa office eh. Pinayuhan ko. Alam, kita ko sa liig. Yung lubid na muong dugo. Iingat kayo. At mayroong mga bogus ngayon. Pastor ang binibiktima. Ipag-pray over niyo ako, Pastor. Pag-pray over niyo ako. Tapos sadyang tinatime nila sa busy time. Tapos pag hindi nasagot, pambira ang pastor ka, di demanda ka, wawa sa akin ko ang buhay mo, etc. Garne. Si Joseph ang naka-receive niya. Maraming ginagawang kabulastugan. Kaya magandang ilagay mo dyan, Bible. Yun naman, hindi ko naman isang beses sinabi sa inyo eh. Tagal na. Mahirap lang tayong kausap. Are you with me? Tama ba? Minsan, hindi ko na inintindi puro kabataan. Hindi kabataan lang sinasabi ko. Bakit? May mga matatandang gayan din. Ha? Dapat tayong mga kapatid, tumanda sa Panginoon, huwag sa kamunduhan. Pag sa Panginoon, may tinandaan. Pag sa kamunduhan, wag! Whether you like it or not, may nakatingin sa atin. Sa ayaw mo at sa hindi, may nakatingin sa atin. At siyang araw,
Kala ko pagka nasa Panginoon na, wala na yan. Masakit yun. Amen? Amen? Verse 2. Ayos. Kuya, ninong ko na yung nakausap na naman kanina, masaya naman uli kami. Namiss ko na naman ang kalukuhan. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito. Di kayo nababasa na natin. Ako hindi 100% against dito. Sa akin, pwedeng ito hindi kamunduhan. Depende. Amen? Pero ang iba, talagang nagkakandalaiti dyan. Masyadong spiritual. Ay, siyempre, paano mayali sa akin? Hindi ko naman kayang gawin ang ginagawa ng mga workers na nahayo. Pupunta ng bahay-bahay, kaya ko gayon. Verse ang aking pahayuhin sa maraming FB groups. Amen. Oo. Salamat kay Ronaldin, Emeline, gumagawa siya ng mga video clip. Ang gaganda, diga? Joylyn pala. Joylyn. Ang gaganda, diga? At ako yung nagpapaturo na rin. Kasi gusto kong maraming mahabahaginan. Malay mo. Ba't si Ma'am Mars? Yan ay naligtas. Dahil sa verse. Ay, ingal-ngal na eh. Pastor, bakit ka ganyan ang talata mo? Basta yung nagsusumbong sa akin. Hanggang PM na ako. PM ng PM. Hanggang isang araw, umattend na dito. Nabaptize. Anniversary na nga niya ng baptism sa anniversary natin. Bakit? Nung siya'y bautismohan, ng anniversary natin. But mind you, siya'y naligtas dahil ng verse sa media. Tama lang ang gamit. Eh tayo, minsan, kadali-dali na nga mag-akay ng kalawa. Gamitin mo yan! Di ka na nga hayo. Eh di yung verse ang payuhin mo! If there is a will, there is a way! Ang mahirap ay ang hirap natin kausap. Mahal mo ba ang Panginoon? Ba't pag ikaw'y nagmamahal, di ka naman sinusugo, ba't ikaw'y nasunod, di ka pa sinusugo, ikuha mo nga ako ng niyog. Pati lang ka kinuha eh. Di ka? Ipag-ikip mo nga ako. Ano sasabihin mong 3 ilog pang iigiban? Bakit? Mahal eh. But sa Panginoon, sigaw ng preacher, wala lang. Kaya tanong ko, mahal mo ba talaga ang Panginoon? Amen? Amen? Then last na talata. At huwag kayo magsiayon sa libutan. Sige, 1 Peter 1:15-16. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Magpakabanal naman kayo sa lahat. Hindi pag nasa simbahan lang. Sa lahat. May nagtanong sa akin, dahil ako ay nag-post ng modesty. Hindi ko pa siya sinasagot. Wala akong plano sagutin. Sabi, Pastor, ano masasabi ko? Paano pagka wala sa simbahan? Yun ang tanong niya eh. Hindi ko pa sinasagot. Pero ako natutuwa sa mga workers. Mukhang babae. Minsan-minsan. Amen? Modesty yung mga yan. Hindi kita ang talampakan. Yun ang maganda. Kaya pag kayo nasa outing, magbuta kayo. Na? Pagka kayo nasa school, bakit? Kristyano ka lang ba pag linggo? Minsan nakakalungkot, magpo-post pa sa Facebook, naka-short. Ano kayo nakakaintindi? Tanggal na litid ko sa kasisigaw eh. Wala rin eh. Naka-short. Bangkukang naman! Ay, mga babae, tawa kayo ng tawa. Kayo yun! Amen? Dapat nag-iintindi. Tapos galit na galit ako sa TikTok dati, pero ngayon may TikTok na. Kasi kita ko mas maraming nababasa doon. Eh, di tingnan mo yung aking account. Yan, si brother na na-invite ko na eh. Tinanong kanya, may mga bold. Wala. Biro lang. Ano. Biro lang. Matutuntun mo naman yung kanilang ano eh. Di tingnan mo yung mga video. O, di tingnan niyo yung akin. Kahit yung aking profile picture, tingnan nyo. Ay, di magkatingin. Kaya ang aking walang password. Sino man pwedeng magbasa nito? Ayaw ko ng password. Ang gusto ko, transparent ang cellphone ko.
Mababasa anytime ng aking asawa. Ninyo kahit workers, di nyo puntahan. Yung iba doon pala sa simula, password na. Ang bihira. Pag binuksan mo yung pangalan, password na uli. Ano kaya? Itapon na. Halatang may lihim. Yung iba, liligo na lang, dala pa sa banyo. Ay bakit? Baka mabuksan na mister. Ayun, nahulog sa sa balde, yun, napala mo. Pare nga, pisang karamutan. Dumay sa akin, may pandesal. Ang laki pa naman ng pandesal sa Batangas. Kaya tinalikod. Ay, nandun yung aming asong si Lala. Yung aking kakang hilin. May alagang aso yun. Yun matagal lang inahil. Yung kanyang, yung inaano ng mga tuta, halos lapat na sa, ayun gang, kung mga anak ay 17. Ay, gutom na gutom yun. Ang daming anak. Ay, tago sa akin ganyan. Nung wala na. Kaya magpatago-tago ng cellphone, pabanyo-banyo, sana mahulog yan. Be transparent. At pag kami nababrowse na medyo hindi maganda, kabahan ka naman. Amen? Dago ka naman ng budhi mo, hindi yung huwag tayong tatawa-tawa, lalaki tayo. Hindi naman ibig sabihin niya, pati kay Kristiyano, wala ka na yan. Sino sabi sa inyo? Ang daming ang pastor na nahuhulog. Hindi ka? Mga workers ang mahuhulog. Oo, marami. Kaya pag-pray nyo kami. Ito'y very dangerous. Pero very useful kung gamitin mo ng ayos. Tama? Maliwanag ko ba? Ngunit yamang banalan sa inyo'y tumawag, ay mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kasama ng pananamit dyan. Kasama ng mga pinapanood dyan. Kasama na ang mga sinasalita dyan. Kasama na ang mga pinupuntahan dyan. Kasama na ang mga binabarkada dyan. Sa lahat. Tayo, minsan mukhang santo. Pag nasa simbahan, paano pag wala na dito? Sapagkat nasusulat, kayo mga pakabanal. Bakit? Sapagkat ako'y banal. Walang malakas sa atin. Kaya may Lord's Supper para tayo paalalahanan. Maliwanag ba? Maliwanag mo ba? Ako'y iniwala, marami tayong pagsisisihan. Dahil marami tayong iniayos ng Panginoon. May iniayos ba sa atin ng Panginoon ngayong hapon? Nakakaawa ka naman kung wala. Nakakaawa ka naman. Manhid ka rin yata sa kasalanan kung hindi ka ikinukorek ng Panginoon. So tayo po'y tatayo. Muna yung mananalangin bago tayo lahat. Panginoon Diyos, ako po